plenansya, 'di ba? So, angat ang Kongreso dahil may respeto at ginagawa ang tama. Hindi tulad ng Senado na tila nakalimot na sa maraming bagay. Unang-una mga kaibigan, ang Senado po ay no parliamentary courtesy. Madalas po sila ay bumabatikos at sila ay nagni-name calling sa Kongreso. Parang mga hindi professional na tao. Parliamentary courtesy is basic etiquette in government. Parang saying, sinasabi mo lang na please, thank you sa pang-araw-araw na buhay. Pero hindi po alam yan ng Cheese Escudero, no? Pero instead na irespeto itong Kongreso dahil co-equal branch of the government, si Cheese ay arugante at nagsasalita ng mga maaanghang na salita sa Kongreso at nagbibitiw ng masamang salita kay Speaker. Maraming beses na yan ginawa ni Cheese, no? Samantalang si Speaker kahit isang salita na masama ay wala siyang sinabi kay Cheese, no? So si Cheese ang kanyang ang kanyang ugali parang DDS, no? DDS. So si Speaker consistent sa respeto sa Senado na kahit hindi maayos ang desisyon ng Senado, maayos pa rin ang statement ng HOR. Pero si Cheese at ang Senado consistent naman sa pagbabaliwala ng courtesy, no? Sa pagbabaliwala ng courtesya sa mga at matataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Remember mga kaibigan, sinabi din ni Joel Villanueva na kongreso lang, mga kongresista lang daw sila. No, sinabi noon ni Joel Villanueva na ininsulto niya ang Congress. Ang mga kongresista lang daw yan sila. Na hinala lang daw sila ng kanilang distrito samantalang sila daw ay Senado, hinalal daw sila ng national, no? Kumbaga ng taong bayan, buong kapuluan ng Pilipinas. Parang sinasabi noon ni Joel Villanueva na mas mataas sila. Pero kung titingnan natin, 'di ba, ayon sa konstitusyon, co-equal. Senate and Congress are co-equal branch of the government. 'Di ba? Co-equal sila. So walang mataas sa kanila at walang mababa. Pareho lang sila ng level. No? So pagdating sa ratings mga kaibigan, no, meron pong gap ang Romualdez at Escudero. Numbers don't lie. Minsan nakakahiya silang makita, no? Si Speaker Romualdez mataas ang trust at approval ratings. Si Cheese naman low and still sinking. Yan. Ito pa, in politics, ratings are your report card from the people. Kung bagsak ka, hindi mo pwedeng i-explain away sa technicalities, no? So, ito po, isa sa dahilan, matinding dahilan ay ang Port With fiasco ni Cheese Escudero. Na Port With, ang ibig sabihin agad-agad as in now na. Pero sa halip na malinaw na ngayon na, Cheese made it complicated, like turning a simple 2 plus 2 in a full algebra problem. Ganyan po ang ginawa ni Cheese Escudero. Pinahirap po niya ang fortuit na napakadaling intindihin ay kanyang pinahirap. Samantalang, sabi nga po nung isang judge, napakasimple. Kung hindi mo alam ang meaning ng fortuit, tingnan mo, konsultahin mo ang dictionary at makikita mo. Ibig sabihin, immediately. Agad-agad. Right away. Diba? So mga kaibigan, no? If a Senate President struggles with a basic term, paano pa kaya ang mas mabibigat na legislative issues? Grabe, UP graduate mga kaibigan, no? UP graduate yan, hindi alam ang forthwith, no? So, ang bottom line po dito mga kaibigan, no? Si Speaker Martin Romualdez, may resulta, may respeto, gumagawa ng tama, at
Ito ay naayon sa konstitusyon. Kaya naman nakikita ito ng taong bayan kaya patuloy na tumataas ang kanyang ratings. Samantalang si Escudero na may personal, bastos, magaspang, malabo, at naniinsulto. So, mga kaibigan, no, by numbers, by the manners, by the mind, Romualdez clearly outshines Chis Escudero. So naungusan po ni Speaker Martin Romualdez si Chis Escudero dahil nakikita po ng taong bayan kung sino ang tunay na nagtatrabaho at kung sino ang tunay na merong pagmamahal sa bayan. At wala pong iba kundi si Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Yun po mga kababayan, no? So, tingnan lang natin. No? So, yan o. Senate, GMA News Online. Senate trust rating down. House up in latest Okta survey. Yan. Ito po yung pinaka-latest ha. Senate trust and performance ratings for second quarter of 2025 dip while the House of Representative numbers improve in the latest Okta research survey. So yan mga kaibigan, no? The latest survey showed trust ratings down to 49% or slightly below the majority from 57%, while performance approval rating dropped to 47% from 53%. So dito mga kaibigan, andito yung table, no, kung gusto niyo pong makita, no? So the House of Representatives meanwhile saw improved numbers with trust increasing 57% from 49%. Take note 49% lang dati. Ngayon biglang naging 57% ang House of the Representative. Grabe, no? So, pagkatapos ang performance rating naman, mga kaibigan, dati 47%, ngayon 55%. Grabe, significantly tumaas mga kaibigan ang rating ng House of the Representative. Yung ulitin ko, yung trust rating, dating 49%, ngayon 57% na. Yung performance rating, dati 47%, ngayon ay 55% na. Diba? So, tumataas po. Kaya patuloy ang paninira ng mga Dutertards dito kay Speaker Martin at sa Kongreso. Dahil patuloy po na tumataas ang number ni Speaker at ng House. Kaya magugulat na lang kayo pagdating ng 2025, aba, si Speaker Martin na ang pinaka malakas na kandidato sa presidente, sa pagka-presidente, kung siya ay tatakbo. Takot na takot si Sara dyan. Guys, no? Takot na takot dyan si Sara. Kaya nga sinisiraan niya lagi si Speaker eh. Palagi niyang binabanggit eh. Kasi takot na takot siya, nanginginig sa takot kay Speaker. Kasi alam niya si Speaker Martin Romualdez ay merong malaking potensyal na maging pangulo kasi overqualified. Hindi katulad ni Sara na hindi qualified. Hindi siya qualified. Dito nga lang sa isipan, bagsak na siya eh. Hindi pwedeng mamuno ang isang brain damage. Diba? Hindi pwedeng mamuno ang isang brain damage. Diba? Halatang-halata mo naman yung pagka-brain niya eh. Biglang nanlilisik ang mga mata, biglang tatawa, biglang malungkot, biglang nanlilisik na naman ang mga mata, pagkatapos kung ano-ano pinagsasabi, merong puputulan ng liig, merong huhukayin, patapon sa West Philippine Sea, tapos meron pang mga nag-hire ng killer, papatsugi. My God! Yan ay sign ng pagiging sira tuktok, sira brain damage. Diba? Yan yun. Kaya sorry na lang kayo. Sorry na lang. Hindi kayo mananalo.
So, ito po si Chis Escudero. Tingnan lang natin, ah, Eh, hello, yung anak ko naman, di syempre na someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and chu. Eh, hello, yung anak ko naman, di syempre naman, hello. Kilalang kilala. Someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and chu. Eh, hello, yung anak ko naman, di syempre naman, hello. Kilalang kilala. Someone so naive and so I will become the next. Ito po yung nanay ni Heart Evangelista, no? So yan, kinikwento po ng nanay ni Heart Evangelista. Ayaw po ng nanay ni Heart Evangelista dito kay Chis Escudero. So kinikwento pa lang yan na magiging next president siya na pakinggan natin. President, I've been promised. Someone so naive and so I will become the next president. I've been promised a pledge of a billion and billion and chu. Eh, hello, yung anak ko naman, di syempre naman, hello. Kilalang kilala. So parang dito no sa kwento ng nanay ni Chis Escudero, lumang ano na to guys lumang video na to. Parang pinapanga yung binobola ni Chis, no, si Heart na ay magiging next president siya, na yun may mga bilyon-bilyon, no. So, parang yung anak naman niya naive, parang gano'n yung yung gets ko 'no, dito sa sinasabi ng nanay ni Chis Escudero ni Heart Evangelista. Kasi ayaw po ng nanay ni Heart Evangelista kay Chis, 'no. Kasi bukod sa matanda na, lasenggo daw 'yan. Lasenggo daw 'yan si Chis Escudero. Ayaw ng nanay niya, tsaka may pagkabastos daw 'yan kapag nalalasing. Po yung kwento mga kaibigan, na umaalingasaw po na kwento na si Chis daw kapag nalalasing ay bastos, 'no. Okey. So, 'yan po mga kaibigan. Ito. Basahin na natin 'to. Heart Evangelista's parents disapprove of Chis Escudero for their daughter. Yan. So, it seems that Heart Evangelista and her parents, Ray and Cecil Ompauco, are not on the best of terms right now. Ray and Cecil are apparently against their daughter's relationship with Senator Francis Chis Escudero, who is 15 years her senior. At 43, in a press conference they held at their home on March 19, they said that Chis would frequently shout at Heart and would force her to disobey them. So sinisigawan pala ni Chis si Heart. Ang tao pagbastos sa magulang, lalo na yung anak ko, balang araw kawawa naman yun. Baka anong mangyari doon, Ray quoted as saying, "Hindi ako nagagandahan sa ugali niya. When a person is rude to one's parents, especially my child, I pity her. Something might happen to her. I'm not impressed with his attitude." When he first visited our house, the very first time, he was drunk. He smelled of alcohol. Cecil added, "My God, bibisita ka? Unang bisita mo doon sa bahay ng girlfriend mo? Lasing?" My God, ganyan palang ugali ni Chis. The couple also voiced a plea for the senator to stay away from their daughter. "We are now appealing to Mr. Escudero to leave our daughter alone for a cooling off period," Cecil said. They also reiterated that their revelation has nothing to do with Chi's senatorial bid for the upcoming elections. However, Hart had defended her action, saying that she's at the right age to decide to herself and that she is happy with Chi's company. "Nahihiya lang ako sa boyfriend ko,
kay Cheese saka yung family niya. Wala naman silang ipinakitang masama sa'kin. Napakabait nila tapos nagkaroon pa ng mga kasinungalingan. Oh, mga paninirang ganyan, grabe, Kita mo, I'm just embarrassed for kita mo pati nanay niya sinasabihan niya na nagsisinungaling, 'no? My God, magsisinungaling ba naman yung nanay niya na sasabihin na ano, lasing si Cheese. Eh, ito nga yung sinasabi mga kaibigan, ng write-up 'no, ng mga, nakakakilala kay Cheese na lasenggo daw, 'no. Cheese also expresses desire to distance himself from Hart's conflict with their parents, preferring to view this episode as trial in the relationship. Sapat na siguro na sabihin ko muna ngayon na bagamat ako ay medyo nadadamay hangga't maaari ayaw kong manghimasok sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng anak at kanyang mga magulang. He said in a text message to PEP's managing editor Karen Pagsulingan. Maayos at matatag ang samahan at ugnayan namin ni Hart at tinuturing ko lamang ito bilang isang hamon at pagsubok sa relasyon namin kung saan buo ang pag-asa ko na ito ay malalampasan namin. 'Pag tinitingnan ko si Hart Evangelista 'no, ito tingin ko lang, hindi ko alam kung totoo. 'Pag tinitingnan ko si Hart parang hindi naman siya masaya kay Cheese, 'no? Yun lang, 'di ba? Okey. So tingnan naman natin 'to, yung mga atake. Ito naman yung mga atake ni Cheese Escudero kay Speaker Martin 'no, kung saan nakakalimutan niya ng Kongreso ay isang institusyon at ang HOR ay natural na nagkakaisa. So tingnan natin 'to, ito yung mga atake ni Cheese kay SOR, kay, Speaker Martin. Ito, ah, mga atake niya. Walang audio? Ito. Ang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yon sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nilang maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Oh, 'di ba? Ang mga kongresista, Oh, 'di ba? Siniraan niya si Speaker na, pinasusunod daw ang mga kongresista. Well, hindi naman gano'n at, yung sinasabi niya na inupuan ng impeachment, hindi naman inupuan kundi hindi lang muna nila, inaksiyunan kasi may iniintay pa sila na, yung impeachment 'no, na gagawin nila na mas matatag 'no. Kasi yung mga naunang impeachment ay medyo ano, parang hindi ano, hindi swak, hindi masyadong, maganda ang pagkakagawa 'no. So, kailangan yung talagang maayos na maayos. Kaya hinintay nila yon mga kaibigan at walang ano yan, walang kumbaga walang, problema doon 'no, kung aantayin nila or kung anong gagawin ng Kongreso. Ang mahalaga do'n ay nagawa nila yung kanilang part na, i-impeach 'no, si VP Sara Duterte at nung na-impeach na ay ipinasa kaagad nila sa Senado. Yun po ang mahalaga do'n 'no. Hindi po mahalaga kung hindi nila inaksiyunan yung first, second, third, malamang kaya hindi po inaksiyunan dahil nga kulang, hindi sasapat 'no, at saka yung mga ebidensya ay hindi masyadong nailagay dun 'no, sa impeachment, complaints na yun. Kaya inintay muna ng Kongreso yung pang-apat 'no,
at kinonsolidate po nila from impeachment 1, 2, and 3 na mga complaints, kinonsolidate nila at yun po ang naging impeachment number 4 na pinagsama yung 1, 2, 3. So isa na lang po yun. No? Isa na lang. Yan. So marami po siyang marami po siyang paninira kay Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon, mga kaibigan, nakikita na po ng taong bayan kung sino ang mali at kung sino ang tama. At isang malaking ebidensya po niyan ay ang bagsak na trust and performance rating ng Senado. Bagsak. Bagsak sila. Ngayon lang po, sabi po ni Senator Soto, matagal na daw siya sa Senado, tapos nakabalik pa. Ngayon lang daw nangyari na bumagsak ang rating ng Senado. Ngayon lang. At dahil po yan sa kagagawa ni Chis Escudero sa kanyang fourth with interpretation. Hindi siya marunong mag-interpret ng salitang fourth with. Yan. Yan po yun. Oy, sandali basahin lang natin 'to. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos at the Philippine delegation matapos ang matagumpay na state visit sa India. Yan. Look, President Marcos assured that the Philippines would acquire additional missile batteries of the BrahMos anti-ship cruise missiles. The Philippine Marines might acquire an additional 3 missile battery launchers of the BrahMos shore-based anti-ship missiles, as well as the Philippine Army for their own 3 missile battery launchers of the BrahMos shore-based anti-ship missiles, along with the Indian Akash mobile surface-to-air missile launchers that could safeguard the BrahMos anti-ship missile batteries against aircraft, drones, and missile. Ayan. So, paparamihin pa ni President Marcos. Okay. Ito guys, pangatlong topic natin. Ito pong pag-a-apply ni Secretary Boying Rimulya sa ombudsman. At narinig po natin yung may mga balita itong mga nakakaraang araw na na-disqualify na daw si Secretary Rimulya sa pagiging ombudsman. Pero ito po ay fake news. Fake news po guys, kasi wala pa pong desisyon kung sino ang magiging ombudsman, wala pa po. Fake news po ito. So, kung ako po ang tatanungin sa aking pananaw, sabi po kasi dito ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, he's not giving up on his application for the ombudsman. Ayun po mga kaibigan, ang sinasabi po kasi sa nakakaraang araw na yun nga, na-disqualify dahil daw sa kaso na isinampa nitong si Aimee, dahil doon sa pag-aresto kay Duterte. So, pinabulaanan po yun guys na hindi pa po tapos. Na wala pa pong disqualification na nagaganap. Hindi disqualified si Secretary Boying Rimulya. Wala pa pong, kumbaga,
patuloy pa rin ang pamimili, 'no, patuloy pa rin ang pag-i-interview. So, kung ako naman ang tatanungin, ganito po ang sa akin, 'no, para po sa akin, unfair naman, 'no, basahin ko na lang ang aking post, 'no. Para sa akin mga kaibigan, unfair naman na ma-disqualify si Secretary Boying Rimulya dahil lang sa sinampang kaso ni Imee. Tinutupad at ginagawa lang niya ang kanyang trabaho as DOJ Secretary. Kaya para sa akin, hindi yon dapat maging hadlang. Dahil kung hindi rin naman utos ng Pangulo, ay hindi naman aaprubahan ang pag-aresto kay Duterte. Kasi siyempre mga kaibigan, no, may warrant of arrest si Duterte from ICC through Interpol. Ngayon, ang Pangulo mga kaibigan, siya talaga ang magpapasya eh. Ano, susundin ba natin yung itong warrant of arrest na 'to? Makikipagtulungan ba tayo sa Interpol? Ang Pangulo talaga ang magpapasya guys, kasi siya yung Pangulo, eh. So, nagpasya si PBBM na sundin natin kasi meron tayong treaty with Interpol para kapag kailangan din natin ng tulong nila, meron tayong gustong ah, ipadala dito na mga halimbawa, may mga kriminal na pumunta sa ibang bansa, gusto nating ipa-extradite ay granted din 'no. So, makipagtulungan. 'Yan po ang, utos ni PBBM 'no, na talagang makipagtulungan sa Interpol. So, para sa akin mga kaibigan, utos naman ng Pangulo 'yun, eh. Sinunod naman 'yun ni DOJ Secretary Remulla. Kaya para sa akin, isang napaka-unfair kung dahil doon sa kaso na isinampa ni Imee ay madi-disqualify siya. Dahil kung hindi nga naman inutusan or inutos ng Pangulo na gawin yun, ay hindi naman talaga gagawin ni Justice Secretary Boying Rimulya para i-certify or para aprubahan, i-clear, no, yung pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung ako ang Pangulo ng Pilipinas, 'no, para sa akin, kung ako si PBBM ay pipiliin ko ang taong kayang gawin lahat kahit ikasasama pa ng kanyang imahe, kung ito naman ay para sa bayan. At para sa akin mga kaibigan, ang ginawa ni Secretary Boying Rimulya, isinakripisyo niya ang kanyang imahe, ang kanyang sarili, isinakripisyo niya na kahit alam niya na siya ay hahantingin ng mga DDS, siya ay ibubuli ng mga DDS, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para gawin ang kanyang trabaho. Kaya para sa akin, hindi ito makakahadlang. Pa nga ay magiging ano, eh, magiging advantage, eh. Kung ako ang Pangulo ng Pilipinas, advantage pa sa akin 'yan. Kasi ginagampanan niya ang trabaho niya kahit ito ay mahirap, kahit ito ay risky, at kahit siya ay ipapako sa krus ng mga DDS, ay balewala sa kanya basta para sa bayan. Kaya kung ako ang tanungin mga kaibigan, mas gusto ko na ang maging ombudsman ay si DOJ Secretary Boying Rimulya. Dahil naniniwala ako, dahil sa kanyang prinsipyo at wala siyang takot, hindi siya nangingimi na gawin ang isang trabaho kahit na magalit pa ang maraming tao. Ganyan dapat ang ombudsman. Kaya para sa akin, okey na ako kay Secretary Boying Rimulya. Yun po, 'no? So, anong take niyo mga kaibigan, okey ba sa inyo? Yan. Josh Kyle Edit Official, thank you. PBBM, yes, daming ginawa ng Pangulong Marcos. Thank you po. Thank you po. DDS yan, hindi nila pinansin, puro panira lang. PBBM, thank you. You're the best.
June Pendang, huwag gagamit ng daw, baka tingin ko lang parang hindi sigurado sa sinasabi mo. Ganito kasi yan, kapag magko-quote ka ng mga sinabi ng ibang tao, dapat mo talagang gamitan ng daw. Yan po ang sa mga journalists, dapat mong gamitan ng daw, raw, di umano. Kapag hindi ikaw yung nagko-quote, kapag hindi sa'yo galing mismo, kapag yung third person or galing sa ibang mga tao, resource person, huwag mong gagamitan ng mga salitang siguradong-sigurado ka. Kailangan mong gamitan ng daw, raw, di umano. Yan po ang rule pagdating po sa journalism, 'no? Huwag kang, para ano kasi yan, eh, hindi mo puwedeng akuin, 'no? Yung statement hindi mo puwedeng akuin kasi hindi ikaw ang nagsabi. So, kailangan mong gamitan ng raw, daw, di umano. Yan po ang dahilan kung bakit ako gumagamit ng raw, daw, at saka di umano kasi yan po ang rule pagdating po sa journalism, 'no? Yan, okey. So, ano na, ano pa? So, yun nga po, hindi pa po nagi-give up, 'no, si Justice Secretary Crispin Remulla sa kanyang, posisyon na ina-applyan ang ombudsman, 'yan. So, para sa akin deserving po siya sa pagiging ombudsman. Kaso ang ano nito mga kaibigan, kapag halimbawa ombudsman na siya tapos iba na yung DOJ secretary. Pagkatapos lalabas yung mga warrant of arrest nina ah, Sara, nina Bato, tapos yung magiging DOJ secretary natin, halimbawa, hindi katulad ni Secretary Boying Remulla, baka mamaya, ah, duwag o baka mamaya takot, oh, 'di ba? Oh, hindi natin alam, baka mamaya mag-alinlangan, baka mamaya hindi sundin si PBBM, hmm. Kasi 'pag DOJ secretary ka kailangan matapang ka, 'di ba, at may paninindigan. Yun naman ang iniisip ko. Kapag wala na siya sa DOJ, oh, paano na 'yan, 'di ba? Sana sana ang ipapalit sa kanya ay the same, yung may paninindigan at willing to take the risk kahit na maraming magalit, basta para sa bayan kailangan gawin, 'di ba? Yun po, 'no? Uy, naka-one ano na pala tayo. Okey, ito pa mga kaibigan, 'no. So, patuloy po ang kampo 'no, ni Duterte. Duterte's defense team seek disqualification of ICC prosecutor. Former President Rodrigo Duterte's defense team has requested the International Criminal Court ICC Appeals Chamber to disqualify the prosecutor from their client's case. ICC prosecutor Karim Khan took leave last May pending investigation by the United Nations Office of International Oversight Services over allegations of sexual misconduct. So yan po mga kaibigan, no, ang mga defense team po ni Duterte ay pinapa-disqualify nila si Khan dahil nga daw po sa kaso, no, na mga aligasyon ng sexual misconduct. So ito naman ang sagot ko mga kaibigan, ito naman po ang aking opinyon, 'no. Nung si Duterte umamin na siya ay nangmolestya ng maid, siya ay pinalakpakan, naghiyawan ang mga DDS sa tuwa. Si Duterte umamin na siya ay nangmolestya ng katulong. Nagpalakpakan, nagsigawan sa tuwa ang mga DDS. Kaya para sa akin wala silang karapatan na ipa-disqualify etong, etong si Karim Khan dahil daw merong kaso na sexual misconduct. Walang karapatan ang DDS, walang karapatan ang mga
defense team ni Digong na ipa-disqualify ito dahil mismo yung kanilang kliyente ay umamin na siya ay nangmolestya. At nung inamin niya yun, nagpalakpakan ang mga DDS. Nagpalakpakan, naghiyawan sa tuwa, hindi magkamayaw sa pagsisigaw. At tuwang-tuwa sila, chinachant nila, Duterte, Duterte. Tuwang-tuwa sila sa kabastusan. Pagkatapos ngayon, papadisqualify nyo yung isang judge ng ICC dahil sa kasong sexual misconduct. Masyado naman kayong ipokrito. Tuwang-tuwa nga kayo sa pangmomolestya ni Duterte, 'di ba? Oo. 'Di ba? Yun guys. Yun. Ah, 7C Animation, ma'am, wala na kaming pakialam sa impeachment kasi doon na kami nakatutok sa warrant. Kaya mga DDS, umiyak na kayo kasi sino sa tatlo yun mauuna sa dahig. Iyak mga DDS, game over. Oo nga ano. Yung isang senador nanginginig sa takot. Correct. Tama. Tama po kayo diyan, 'no? Yan. Kaya punta tayo sa ano, tingnan natin yung update. Uy, tingnan nga natin 'to, Mula New Delhi hanggang Bengaluru, iisa ang bitbit ng Pangulo. Makapagbukas ng oportunidad sa mga negosyo, teknolohiya, at serbisyong direktang mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Let's take a look at how Days 3 and 4 unfolded. Sa New Delhi, pinangunahan ni PBBM ang CEO Roundtable kasama ang mga top Indian business leaders. Tinalakay ang partnerships sa automotive, EVs, pharma, manufacturing, at digital services. Lahat pabor sa mas inklusibo at sustainable na ekonomiya. Sa hiwalay na pulong, nagpahayag ang GMR Group ng interes sa ating Build Better More agenda, kabilang ang Sangli Project at mga regional airports. Isang malinaw na pahiwatig, naniniwala sila sa potensyal ng Pilipinas. Sa panayam ni PBBM sa First Post, tiniyak niya ang layunin ng pagbisita, isang konkretong strategic partnership sa pagitan ng India at Pilipinas. Isang bagong yugto ito ng mas malalim na kooperasyon sa larangan ng teknolohiya, depensa, at ekonomiya. Sa kanyang foreign policy address, binigyan diin ni PBBM ang papel ng Pilipinas at India bilang magkatuwang sa pagtataguyod ng isang Indo-Pacific na malaya, bukas at nakabatay sa patakaran. Aniya, ang tunay na lakas ng mga middle powers ay nasa kakayahang bumuo ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Pagdating sa Bengaluru, agad idinaos ang Philippines-India Business Forum kung saan hinighlight ni PBBM ang tuloy-tuloy na momentum ng Philippines-India trade ties. Ipinakita rin sa forum ang interes ng mga Indian industry leaders sa Pilipinas. Mula ITPBM, yan guys, marami yan, no? Eto, tingnan nyo ha, ang Pangulo natin, pupunta sa ibang bansa, pinagmamalaki ang Pilipinas, kumukuha ng maraming mga investments. Pero taliwas naman sa ginagawa ng Vice Presidente. Pumupunta sa iba-ibang mga bansa ang Vice Presidente para pahiyain yung Pilipinas, para siraan ng Pangulo, siraan ng gobyerno, iangat yung sarili niya, iangat ang China. Yan po ang Vice Presidente. So ibang-iba po, no? Samantalang ang Pangulo natin, ginagawa niya lahat ng effort para iangat ang ating bansang Pilipinas.
Samantalang ang Vice Presidente, ginagawa din niya ang lahat para sirain ang ating bansa at ang gobyerno. Yan po ang isang malungkot na katotohanan. Ngayon, ang Vice Presidente nasa Kuwait. At siya doon ay naninira na naman at nagsasalita na naman ng kung ano-anong paninira sa ating gobyerno at sa Pangulo. Nakakalungkot, no? Sumusweldo para manira sa gobyerno. Napaka-easy ng trabaho niya, no? Sumusweldo ang Vice Presidente para manira sa gobyerno. Dapat gumawa ng batas yung Kongreso, no, na kapag ang tao sa gobyerno, kapag ang isang halal na opisyal katulad ng Vice Presidente, wala nang gagawin kundi manira sa gobyerno, dapat tatanggalan na ng sweldo. Kasi tingnan mo sumusweldo ka, pinapasweldo ka ng taong bayan para sirain ang sarili mong bansa. 'Di ba? Kakahiya, 'di ba? Sumusweldo ang Vice Presidente para sirain ang sariling bansa. Kakahiya. So mga kaibigan, hanggang diyan na lang muna. Admin Rich, komentarista. Salamat po sa lahat ng nanood. Bye-bye and God bless.